Ang sikat ng araw sa Batangas ay may kakaibang init, isang uri ng init na nangangakong magbibigay buhay sa bawat dahon ng kape at sa bawat usbong ng pananim sa malawak na lupain ng Hacienda del Sol. Ngunit sa umagang yon, ang init ay tila naglalaman ng isang babala, isang bagay na tanging ang mga matatanda at pinakamatapat na manggagawa lamang ng asyenda ang nakakaramdam. Sa hardin, na napapalibutan ng mga rosas at orkidyas, magkahawak kamay na naglalakad sina Enrique, ang tagapagmana ng Hacienda del Sol, at ang kanyang magandang nobya na si Catherine. Si Enrique isang lalaking may malumanay na mga mata at ngiting nagpapakita ng kabaitan, ay nakatingin kay Catherine na para bang ito ang kanyang buong mundo. Kailangan ko nang umalis, patungong Maynila. Mahal ko. Malambing na sabi ni Enrique habang hinahaplos ang pisngi ni Catherine. May mahalagang pulong ako sa mga mamumuhunan. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Gumiti. Si Catherine, isang ngiting kasing perpekto ng mga bulaklak sa paligid nila. Mag-iingat ka, Enrique. Hihintayin kita. Alam mo namang hindi buo ang araw ko kapag wala ka. Hinalikan ni Enrique ang kanyang noo, isang halik na puno ng tiwala at pagmamahal. Pagkatapos, ay naglakad na siya patungo sa kanyang sasakyan, hindi na lumingon pa. Habang papalayo ang tunog ng makina, dahan-dahang nagbago ang anyo ng paraiso sa hardin. Ang perpektong ngiti sa mga labi ni Catherine ay naglaho na palitan ng isang malamig at matalim na linya. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagsinta ay ngayon naglalaman ng pagkainip at pagkasuklam. Sa di kalayuan isang matandang hardinero, si Mang Gregorio, ay maingat na nagdidilig ng mga halaman. Sa kanyang paggalaw, isang maliit na tilamsik ng tubig na may kasamang putik ang aksidenteng tumama sa dulo ng puting-puting sapatos ni Catherine. Hindi kumibo si Catherine, hindi siya sumigaw. Sa halip sa isang nakakakilabot na katahimikan, lumapit siya sa mesang nasa patio, kung saan may nakahandang isang pitzel ng malamig na tubig na may yelo. Walang emosyong kinuha ni Catherine ang pitzel. Ang mga butil ng hamog sa labas nito ay tila mga luhang namumuo. Naglakad siya papalapit sa matandang hardinero na nooy nakayuko at hindi namamalayan ang papalapit na panganib. Nang maramdaman ni Mang Gregorio ang anino ni Catherine, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Pasensya na po, Senyorita Catherine, nanginginig niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Hindi sumagot si Catherine. Itinaas niya ang pitzel at sa harap ng ilang manggagawang natigilan sa kanilang mga gawain, dahan-dahang ibinuhos ang lahat ng laman nito, ang nagyayelong tubig at mga piraso ng yelo sa ulo ng matanda. Isang mahinang tunog ng pagkabigla ang kumawala sa mga labi ni Mang Gregorio habang binabasa ng lamig ang kanyang buhok, ang kanyang mukha at ang kanyang damit. Nanginginig siyang napayuko hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sa susunod, bumulong si Catherine, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Titingnan mo ang iyong dinadaanan, matanda. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa mansyon na para bang walang nangyari, iniwan ang isang matandang lalaking basang-basa sa kahihiyan sa ilalim ng mainit na araw. Sa loob ng opisina ng asyenda, napapalibutan ng mga larawan ng kanyang mga yumaong magulang at ng mga parangal na natanggap ng Hacienda del Sol. Sa paglipas ng mga taon, hinilot ni Enrique ang kanyang sentido. Ang mga dokumento sa kanyang mesa ay nagsasabi ng isang kwentong hindi niya maibahagi kay Catherine. Ang asyenda ay lubog sa utang. Ang biglaang pagbagsak ng presyo ng kape sa pandaigdigang merkado at ang ilang masamang pamumuhunan ng kanyang ama bago ito pumanaw ay naglagay sa kanilang pamilya sa bingit ng pagbagsak. Ang pagpapakasal kay Catherine na nagmula sa isang pamilyang kilala sa kanilang yaman ay hindi lamang isang bagay ng puso para kay Enrique. Ito na rin ang kanyang tanging pag-asa. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Senyorito Enrique, ito ang boses ni Gregorio, ang matandang katiwala na nagsilbi sa kanilang pamilya mula pa noong nabubuhay ang kanyang ina. Tuloy, Gregorio. Sagot ni Enrique,
Pumasok si Gregorio dala ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata niya ay may lungkot na tila bapasan niya ang bigat ng buong asyenda. "Kape po ninyo, senyorito." "Salamat, Gregorio," sabi ni Enrique pilit ng ngumiti. "May problema ba?" Nag-atubili si Gregorio. "Ang mga manggagawa po. Nag-aalala sila. Masyado daw pong mahigpit si Senyorita Catherine." Kumunot ang noo ni Enrique. "Ganoon ba? Siguro'y gusto niya lang na maging maayos ang lahat para sa ating kasal. Mabuti ang kanyang intensyon." Hindi na kumontra si Gregorio, ngunit ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Alam niya ang nakita niya sa hardin, ngunit alam din niyang bulag ang kanyang alaga sa pag-ibig. Nang gabing iyon, sa isang hapunan, na dinaluhan ng ilang malalapit na kamag-anak, masayang ibinalita ni Enrique ang kanilang engagement. Sa susunod na buwan, anunsyo niya habang hawak ang kamay ni Catherine at itinaas ito upang ipakita ang kumikinang na singsing. "Pakakasalan ko na ang babaeng magiging ilaw at lakas ko." Sa tulong niya muli, nating itatayo ang Hacienda del Sol sa rurok ng tagumpay. Nagpalakpakan ang lahat. Si Catherine ay ngumiti ng buong tamis, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na nobya. Ngunit sa gilid ng silid kainan nakatayong tuwid si Gregorio. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babaeng alam niyang magiging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng kanilang pinahahalagahan. Malayo sa karangyaan ng Hacienda del Sol, sa isang maliit at sira-sirang bahay sa isang liblib na baryo, isang babae ang walang tigil sa pag-ubo. Si Aling Rosario, na dati isang masiglang labandera, ay ngayoy nakaratay na lamang sa isang lumang papag. Ang kanyang katawan ay pinahihirapan ng malubhang sakit sa baga. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang anak na si Lia, isang dalagang may mga matang puno ng determinasyon sa kabila ng pagod at pag-aalala. Hinahaplos niya ang likod ng kanyang ina. "Inay, uminom na po kayo ng gamot." Pakiusap ni Lia. Umiling si Aling Rosario. "Wala na tayong pera, anak. Itigil mo na ang pag-aalala sa akin." "Hindi, inay," mariing sabi ni Lia habang pinipigilan ang sariling mga luha. "Gagawa ako ng paraan." Kinabukasan, habang nagwawalis si Lia sa kanilang bakuran, isang kartero ang huminto sa kanilang tapat. May iniabot itong isang sobrang kulay krema na may selyo ng isang pamilyar na pangalan, Hacienda del Sol. Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang binubuksan ang sulat. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magbakasakali siyang mag-apply bilang katulong doon, matapos mabalitaan na nangangailangan sila ng mga bagong manggagawa. Binasa niya ang mga salitang nakasulat. "Binibining Lia, ikinalulugod naming ipaalam sa iyo na ikaw ay aming tinatanggap para sa posisyon." Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Napaluhod siya sa lupa, hawak ang sulat sa kanyang dibdib. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos mga luha ng pasasalamat at pag-asa. Tumingala siya sa langit pagkatapos ay tumakbo papasok sa bahay. "Inay, inay," sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galak. "Natanggap po ako, makakapagtrabaho na ako sa Hacienda del Sol. Maliligtas na tayo, inay. Maliligtas na tayo." Niyakap niya ang kanyang ina, hindi alintana na ang lugar na itinuturing niyang kaligtasan ay isang pugad ng kasinungalingan, at ang pag-asa na kanyang natagpuan ay ang simula lamang ng isang mapanganib na paglalakbay. Ang malawak na tarangkahan ng Hacienda del Sol ay tila isang bibig na handang lumamon sa sinumang papasok dito. Para kay Lia na may daladalang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian, ito ang bibig na magpapakain sa kanyang nagugutom na pamilya. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob at pumasok sa loob. Ang ganda ng asyenda ay nakamamangha, isang mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng mangga, mga bukirin ng kape sa di kalayuan, at ang marangyang mansyon sa gitna na tila isang palasyo. Ngunit sa likod ng ganda naramdaman niya agad ang isang bigat sa hangin, isang katahimikang hindi natural. Sinalubong siya ni Gregorio, ang katiwala. Ang mga mata nito ay matalas, ngunit may bahid ng kabaitan.
Ikaw si Leah, hindi ba? Tanong niya, ang boses ay magalang. Opo, ako nga po, Ana, sagot ni Leah. Ako si Gregorio. Halika, ituturo ko sa iyo ang iyong mga gawain at ang iyong magiging silid. Habang naglalakad sila sa malalawak na pasilyo ng mansyon, ipinakilala ni Gregorio si Leah sa ilang iba pang mga katulong. Lahat sila ay ngumiti sa kanya, ngunit ang mga ngiti ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Mayroon silang ibinubulong na mga babala sa pamamagitan ng kanilang mga tingin. Mag-ingat ka, manahimik ka, sumunod ka. Ang unang pasabog ay hindi nagtagal. Sa kanyang unang araw, habang tinuturuan si Leah kung paano ayusin ang mga punda ng unan sa sala, biglang pumasok si Catherine na may kunot sa noo. Nasaan ang seda kong bandana? Ang kulay asul. Tanong niya sa lahat, walang partikular na tinitingnan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isang batang katulong na nagngangalang Nena ang mabilis na lumapit. Senyorita, nilabhan ko po iyon kahapon. Inilagay ko po sa inyong cabinet sa pangalawang drawer. Lumakad si Catherine patungo sa isang salamin at sinuri ang kanyang sarili. Sigurado ka? Dahil kung wala iyon doon, ibig sabihin ay nawawala. At kapag may nawawala sa pamamahay na ito, mayroon laging dapat managot. Namutla si Nena. Sigurado po ako, senyorita. Naglakad palabas si Catherine at pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik, hawak na ang asul na bandana. Tahimik ang lahat, inaakalang tapos na ang lahat. Ngunit huminto si Catherine sa harap ni Nena. Naroon nga, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Pero ayokong isipin mong napakagaling mo. Ayokong isipin mong mas alam mo ang laman ng kwarto ko kaysa sa akin. Itinaas niya ang kamay at gamit ang dulo ng kanyang daliri, marahan niyang itinulak ang noo ni Nena. Tandaan mo kung nasaan ka at kung sino ka. Ang simpleng pagtulak na yon ay mas masakit kaysa sa isang sampal. Napayuko si Nena, nanginginig ang mga labi at bumulong ng, Opo, senyorita. Pasensya na po. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinanood ni Leah ang lahat. Hindi siya kumibo, ngunit sa loob niya ang determinasyon ay nag-aapoy. Hindi ito ang lugar na kanyang inakala. Ito ay isang hawla na may gintong mga rehas. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Leah ang kanyang sarili sa trabaho. Mabilis siyang matuto. Ang kanyang paglilinis ay masusi, ang kanyang pag-aayos ay may sining, at ang kanyang kilos ay laging magalang. Napansin ito ni Gregorio. Nakita niya ang talino sa mga mata ng dalaga, isang talinong hindi nababagay sa pagiging katulong lamang. Isang hapon, habang nag-aayos si Leah ng mga bulaklak sa isang florera, lumapit si Gregorio. Mahusay kang mag-ayos. Puna niya. Natuto po ako sa aking ina. Mahilig po siya sa mga bulaklak, sagot ni Leah. Tumingin si Gregorio sa paligid upang tiyaking walang nakakaririnig. Isang payo, Hija, sabi niya nang mahina. Dito sa asyenda ang mga matang nakikinig ay mas ligtas kaysa sa bibig na nagsasalita. Marami kang makikita, marami kang maririnig. Isarili mo na lang ang mga yon kung gusto mong magtagal dito. Tumingin si Leah sa matanda at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Tumango siya. Naiintindihan ko po. Ang dalawang mukha ni Catherine ay lalong naging malinaw kay Leah. Kapag naroon si Enrique, si Catherine ay ang pinakamalambing at pinakamaalalahaning babae sa mundo. Naghahanda ito ng kape para sa kanya, inaayos ang kanyang kurbata at tumatawa sa lahat ng kanyang mga biro. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Mahal ko, pagod ka na yata, sasabihin ni Catherine kay Enrique habang hinihimas ang kanyang balikat. Hayaan mo't ipagluluto kita ng paborito mong sinigang. At si Enrique na puno ng pag-ibig ay hahalik sa kanya at sasabihin, ano na lang ang gagawin ko kung wala ka, Catherine? Ikaw ang buhay ng Hacienda del Sol. Ngunit sa sandaling tumalikod si Enrique o umalis para sa kanyang mga pulong sa Maynila, ang anghel ay nagiging isang demonyo. Ang malambing na boses ay nagiging matigas. Ang maalalahaning mga kamay ay nagiging handang manakit. Ang lahat ng manggagawa ay naglalakad na parang nasa ibabaw ng mga basag na bote, takot na makagawa
ng kahit katiting na ingay na makakakuha ng kanyang atensyon. Isang gabi, habang nagpupunas si Leah ng mga mesa sa patio, narinig niya ang boses ni Catherine mula sa loob ng library. Akala ni Catherine ay nag-iisa siya. Nakikipag-usap ito sa telepono at ang boses niya ay, iba hindi ito ang boses na para kay Enrique at hindi rin ito ang boses na para sa mga katulong. Ito ay boses ng isang taong nakikipagkutsaba. Oo, maayos ang lahat, sabi ni Catherine sa kausap niya. Si Enrique, syempre nasa palad ko pa rin siya. Isang ngiti ko lang nakakalimutan na niya ang lahat ng problema sa pera. Napatigil si Leah sa kanyang ginagawa, ang basahan ay nanigkas sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, nagtatago sa dilim. Huwag kang mainip, Zoe. Nagpatuloy si Catherine at narinig ni Leah ang pangalan. Malapit na, ang kasal na lang ang hinihintay. Basta't naisuot ko na ang singsing at napirmahan ang mga papeles, ilang hakbang na lang at magiging atin na ang lahat. Ang buong Hacienda del Sol. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Leah. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi ito simpleng kasamaan lang. Ito ay isang plano, isang masalimuot at mapanganib na plano. Dahan-dahan siyang umatras bumalik sa anino. Ang kanyang paghinga ay nanginginig. Ang sulat na nagdala sa kanya ng pag-asa ay tila isa ng ngayong paanyaya sa isang bitag. At siya na pumasok para lamang iligtas ang kanyang pamilya ay nasa gitna na ngayon ng isang bagyo na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang umaga ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan na mas masahol pa sa anumang sigaw. Naghahanda si Leah ng agahan sa kusina nang marinig niya ang malamig na boses ni Catherine mula sa itaas. Nasaan ang aguhon ko? Ang tanong ay bumaba sa hagdanan na parang isang piraso ng yelo. Agad na nagkatinginan ang mga katulong. Alam nila ang ibig sabihin ng tonong yon. Ilang sandali pa bumaba si Catherine, suot ang isang mamahaling bata de banyo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ang aguhon na pamana sa akin ng ina ni Enrique. Sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi ko yon basta-basta iniiwan kung saan-saan. At kagabi, bago ako matulog sigurado akong nasa ibabaw ito ng aking tokador. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa silid at huminto ang mga ito kay Leah. Ikaw, sabi ni Catherine, ang kanyang daliri ay hindi nakaturo, ngunit ang kanyang tingin ay sapat ng sandata. Ikaw ang huling pumasok sa aking silid kagabi para kunin ang bandeja ng tsa. Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng kanyang dugo. Senyorita, wala po akong kinuha. Mariin ngunit magalang niyang sagot. Inilabas ko lang po ang inyong pinagkainan. Ganoon ba? Ngumisi si Catherine, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang mamahaling aguhon na may mga diamante. Madaling masilaw ang sinuman, lalo na ang isang taong nangangailangan. Ang paratang ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakalalason. Ang ibang mga katulong ay napayuko, takot na madamay, ngunit bago pa makasagot si Leah isang boses ang pumagitna. Senyorita Catherine, si Gregorio ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. May hawak na isang maliit at kumikinang na bagay sa kanyang palad. Pasensya na po sa abala. Nakita ko po ito sa sahig malapit sa gilid ng inyong kama, sa ilalim mismo ng alpombra. Baka po nahulog kagabi at hindi ninyo napansin. Ang paliwanag ay simple at lohikal. Ngunit ang paraan ng pagtingin ni Gregorio kay Catherine ay may ibang kahulugan. Para itong sinasabing, alam ko ang ginagawa mo. Itigil mo na. Sandaling natigilan si Catherine. Ang kanyang perpektong maskara ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. Mabilis niyang kinuha ang aguhon mula kay Gregorio. Oo. Marahil nga. Sige na, magpatuloy na kayo sa inyong mga ginagawa. Tumalikod siya at mabilis na umakyat pabalik sa kanyang silid, dala-dala ang isang pagkatalong hindi niya inaasahan. Hindi nagsalita si Leah ngunit tumingin siya kay Gregorio nang may pasasalamat. Tumango lamang ang matanda, isang tahimik na kasunduan sa pagitan nilang dalawa.
Ang unang lamat sa kapangyarihan ni Catherine ay lumitaw na. Upang pagaanin ang tensyon sa mansyon, niyaya ni Enrique si Catherine na tingnan ang isang lupain na balak niyang bilhin. Ito ay isang magandang piraso ng lupa sa tabi ng isang lawa, isang lugar na pinapangarap ni Enrique na tayuan ng isang maliit na resort. "Tingnan mo, mahal ko," sabi ni Enrique habang iginagabay ang kamay sa tanawin. "Dito itatayo natin ang isang lugar kung saan makakapagpahinga ang mga tao. Isang lugar na nagpapakita ng tunay na ganda ng Batangas. Ito ang pangarap ng aking ina." Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Ngunit si Catherine ay hindi sa tanawin nakatingin. Nakatingin siya sa lupa. "Gaano kalaki ang kikitain natin dito, Enrique?" tanong niya. "Mataas ba ang halaga ng lupa sa lugar na ito? Pwede ba nating ibenta ito sa mga dayuhan sa doble o tripleng presyo kapag naitayo na ang resort?" Nawala ang nangiti sa mga labi ni Enrique. "Hindi yun ang punto, Catherine. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang bagay na magtatagal, isang pamano. Ang pamana ay walang silbi kung hindi ito kumikita." Putol ni Catherine bago mabilis na binago ang kanyang tono nang makita ang pagkadismaya sa mukha ni Enrique. "Ang ibig kong sabihin, mahal ko, ay kailangan nating maging praktikal. Para rin naman ito sa ating kinabukasan." Ngumiti siya, ngunit para kay Enrique ang araw ay tila biglang nawalan ng kaunting liwanag. Ang lamat sa kanilang relasyon ay nagsisimula ng mabuo. Samantala, sa maalikabok na palengke ng kalapit na bayan, isang lalaking hindi pamilyar sa mga taga roon ang tahimik na nagmamasid. Siya si Daniel. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at kupas na litrato ng isang mas batang Catherine. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng gulay. "Magandang araw po, Ale. Maaari po bang magtanong?" "Ano yon, iho?" Maingat na ipinakita ni Daniel ang litrato. "May nakakakilala po ba kayo sa babaeng ito?" "Dati po silang nakatira dito, pamilya Benson." Tinitigan ng matanda ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Benson, oh. Kilala ko ang pamilyang yan." Ibinalik niya ang litrato at ang kanyang boses ay bumaba. Matagal na silang umalis. Pagkatapos ng gulo. "Gulo po?" tanong ni Daniel, pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Nagkibit-balikat ang matanda at umiwas ng tingin. Isang masamang pangyayari, isang dalaga ang naaksidente. Pagkatapos niyon, bigla na lang silang nag-impake at umalis na parang mga magnanakaw sa gabi. Wala nang nakarinig pa tungkol sa kanila. Nagpasalamat si Daniel at umalis. Habang naglalakad siya palayo, ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Isang aksidente. Iyon ang gusto nilang paniwalaan ng lahat. Ngunit alam niya ang katotohanan. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, nararamdaman niyang malapit na siyang makahanap ng hustisya. Pagbalik ni Enrique sa kanyang opisina, ng gabing iyon ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang tumindi. Tinitingnan niya ang mga numero sa kanyang harapan, mga utang, mga babala, mula sa bangko, mga ulat ng pagkalugi. Ang Hacienda del Sol ay parang isang higanting unti-unting lumulubog. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ng isang malaking mamumuhunan mula sa Maynila ang lumitaw sa screen. Ito ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanila. Mabilis niya itong sinagot. "Mr. Chua, napatawag po kayo." Masiglang bati ni Enrique. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, ang mukha ni Enrique ay unti-unting namutla. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng paniwala. At pagkatapos ay ng desperasyon. Halos pabulong niyang sabi, "Bakit? Bakit kayo aatras sa usapan?" Pero nakasalalay dito ang lahat. Ito na ang huling pag-asa namin. Narinig niya ang huling sagot mula sa kabilang linya at pagkatapos ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. Nanatiling hawak ni Enrique ang telepono sa kanyang tainga, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi.
Pagkatapos sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinipigilang pag-aalala at takot ay sumabog. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid nang buong lakas niyang ibagsak ang kanyang kamao sa mesang gawa sa nara. Ang huling sinag ng pag-asa ay naglaho na. Siya ay nag-iisa, napapalibutan ng anino ng nakaraan ng kanyang pamilya at nasa bingit ng pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Upang maipakita sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo na matatag pa rin ang Hacienda del Sol, sa kabila ng mga bulong-bulungan nagdaos si Enrique ng isang maliit na salo-salo sa mansyon. Maliwanag ang mga ilaw sa hardin, maririnig ang mahinang tugtugin ng isang string quartet, at ang mga bisita na pawang elegante ang mga kasuotan ay may hawak na mga kopita ng mamahaling alak. Si Catherine ang reyna ng gabi. Bawat galaw niya ay may grasya, bawat ngiti ay nangaakit. Nakakapit siya sa braso ni Enrique, ang perpektong larawan ng isang mapagmahal at sumusuportang nobya. Ngunit sa ilalim ng kanyang kagandahan, ang isang bagyo ay nag-aalimpuyo, naghihintay lamang ng tamang sandali upang magpakawala ng kidlat. Ang sandaling iyon ay dumating sa anyo ng isang aksidente. Sa kanyang paglalakad, aksidenteng natabig ni Catherine ang kanyang sariling kopita. Ang pulang alak ay tumapon at kumalat na parang dugo sa puting-puting sahig na gawa sa marmol. Naku po, malambing niyang sabi na may bahagyang pagkabigla sa kanyang boses. Ang clumsy ko naman. Ang mga bisita ay tumawa ng mahina, ngunit ang mga katulong ay natigilan. Alam nila ang kasunod. Tumingin si Catherine sa paligid, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang kanyang biktima. At nakita niya si Leah na tahimik na nag-aayos ng mga platito sa isang mesa sa gilid. Leah! Tawag ni Catherine, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa mahinang tugtugin. Halika rito. Lahat ng mata ay napunta kay Leah habang siya ay lumalapit. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga pisngi. Pakilinis ito. Utos ni Catherine, itinuturo ang natapong alak. Isang katulong ang akmang kukuha ng trapo at balde, ngunit itinaas ni Catherine ang kanyang kamay upang pigilan ito. Hindi. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Leah. Ayokong magasgasan ng sahig. Gamitin mo ang iyong mga kamay at isang panyo. Ang buong lugar ay natakpan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nag-iwasan ng tingin, hindi sigurado kung ano ang kanilang nasasaksihan. Maging ang musika ay tila humina. Ang utos ay hindi lamang tungkol sa paglilinis. Ito ay isang lantarang pagpapahiya. Nag-aapoy sa hiya ang buong katauhan ni Leah. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumanggi, gustong tumakbo, gustong sumigaw. Ngunit sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang mukha ng kanyang ina, mahina, may sakit at umaasa sa kanya. Para sa kanyang ina, kaya niyang tiisin ang lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod. Sa harap ng mayayamang bisita, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Catherine, kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bulsa at gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, sinimulang punasan ang malagkit at mapulang alak sa malamig na marmol. Hindi nakatiis si Enrique. Lumapit siya kay Catherine. Catherine, hindi ba't masyado naman yon? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkailang. Isang aksidente lang naman. Hinawakan ni Catherine ang braso ni Enrique at ngumiti ng matamis, isang ngangiting para lamang sa kanya. Kailangan nilang matuto ng disiplina, mahal ko. Bulong niya pabalik. Ang tagumpay ng asyenda ay nakasalalay sa kaayusan. Ito ay isang simpleng aral sa pananagutan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang paliwanag, bagamat may talim, ay binalot sa mga salitang may kinalaman sa negosyo at tagumpay ang mga bagay na pinaka-ikinababahala ni Enrique. Napabuntong hininga na lamang siya at tumango, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na tama si Catherine kahit na ang eksenang nasa harap niya ay sumisigaw na mali. Matapos ang insidente, nakita ni Gregorio si Leah na tahimik na naghuhugas ng kanyang mga kamay sa banyo ng mga tauhan. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus at ang kanyang mukha ay walang emosyon,
ngunit nakita ng matanda ang sakit sa kanyang mga mata. Ang ina ni Senyorito Enrique, si Senyora Aurora, panimula ni Gregorio ang kanyang boses ay mahina at puno ng respeto. Isa siyang tunay na ginang. Itinuturing niyang pamilya ang lahat ng tao rito. Kapag may nagkakamali, kinakausap niya ito ng pribado, hindi ipinapahiya sa harap ng iba. Tumingin si Lia kay Gregorio. Bakit po ninyo iyon sinasabi sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na ang Hacienda del Sol ay hindi palaging ganito, sagot ng matanda. At nakikita ko sa iyong mga mata ang parehong dignidad na nakikita ko noon kay Senyora Aurora. Huwag mong hayaang apakan iyon ng kahit sino. Ang mga salita ni Gregorio ay parang isang patak ng malamig na tubig sa isang tuyong lalamunan. Tumango si Lia, isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat po, Mang Gregorio. Sa parehong gabi, malayo sa salo-salo, nakatayo si Daniel sa isang madilim na kalsada, nakatingin sa isang simpleng bahay. Pagkatapos ng linggong pagtatanong at paghahanap sa wakas, ay natagpuan niya ito. Ito ang bahay kung saan nakatira ngayon si Francisco Benson, ang ama ni Catherine. Hawak niya sa kamay ang isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address. Hindi pa siya handang kumatok. Sa ngayon, sapat nang malaman niyang natagpuan na niya ang isang dulo ng sinulid na maglalantad sa lahat. Nang matapos ang salo-salo at ang mga bisita ay nagsimula ng mag-uwian na bala, si Lia, sa pagliligpit ng mga pinagkainan, nang biglang tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Hello, Say, sagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang tiyahin mula sa probinsya at ito ay puno ng pag-aalala. Lia, ang nanay mo, isinugod namin siya sa ospital kaninang hapon. Inatake na naman ng hika, pero mas malubha ngayon. Sabi ng doktor, kailangan niya ng mas mahusay na gamot at oxygen. Kailangan natin ng pera, Lia. Agad-agad. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lia. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. Gagano po kalaki. Nang marinig niya ang halaga, ang mundo niya ay gumuho. Iyon ay katumbas ng ilang buwan niyang sahod. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, pumasok si Catherine sa kusina. Hindi niya alam ang tungkol sa tawag, ngunit ang kanyang pagdating ay may dalang sariling unos. Makinig kayong lahat. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay malamig at opisyal. Tumingin siya sa bawat katulong isa-isa. Napansin kong nagiging pabaya na ang ilan sa inyo. Mula bukas, magkakaroon ng paglilinis ng mga tauhan. Ang mga hindi na kailangan ay aalisin na. Ang kanyang mga mata ay huminto at tumitig kay Lia ng ilang segundo. Sa titig na yon, malinaw ang mensahe. Ikaw ang uunahin ko. Nakatayo si Lia sa gitna ng kusina. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sa isang panig ang kanyang inang nag-aagaw buhay. Sa kabilang panig ang banta ng pagkawala ng trabahong siyang tanging pag-asa nila. Ang paparating na sigwa ay hindi na lamang isang babala. Ito ay narito na at siya ay nasa pinakasentro nito. Ang sinag ng araw kinabukasan ay tila mas maputla na parang pati ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga para sa paparating na unos. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos nahihipo. Ang mga katulong ay kumikilos nang may labis na pag-iingat ang kanilang mga galaw. Ay halos walang tunog na parang mga aninong takot na mapansin. Si Catherine ay nasa kanyang pinakamasamang kalagayan. Ang pag-atras ng mamumuhunan ay nagdulot ng matinding stress kay Enrique at ang stress na yon ay ipinapasa niya kay Catherine. Bukod pa rito, ang kanyang pinsan na si Zoe ay walang tigil sa pagtawag, tinatanong kung kailan niya makukuha ang perang ipinangako. Si Catherine ay parang isang bombang orasan na malapit ng sumabog at naghahanap lamang siya ng dahilan. Ang dahilan ay dumating sa anyo ng isang nawawalang pulseras na diamante, isang regalong ibinigay sa kanya ni Enrique. Nasaan ito? Ang sigaw ay umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag, sapat na upang mapatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Ilang sandali pa bumaba si Catherine. Sa hagdanan ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay parang mga apoy na nagliliyab. Ang pulseras ko.
Sigaw niya ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang huling nagsilbi ng kape sa aking kwarto kagabi, sino yon? Walang nagsalita. Ang mga katulong ay napayuko. Bawat isa ay nagdarasal na hindi siya ang ituturo. Sino? Umulit si Catherine, mas malakas ngayon. Si Gregorio ay humakbang pasulong. Senyorita, baka naman po na ilagay ninyo sa "Huwag mo akong pagsabihan kung saan ko inilalagay ang aking mga gamit matanda." Putol ni Catherine sa kanya. Ang kanyang tingin ay lumibot naghahanap ng mapagbubuntunan at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Leah na tahimik na nag-aayos ng mga libro sa isang estante. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Siyempre, ang bagong paborito. Naglakad siya papalapit kay Leah. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Ang ibang mga katulong ay dahan-dahang umatras na parang mga hayop na umiiwas sa isang mandaragit. Ikaw, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay mapanganib na bumaba. Nakita kitang nakatingin sa pulseras na yon kahapon. Huwag kang magkaila. Gusto mo ba yon? Inisip mo bang ibenta para sa iyong naghihirap na pamilya? Naramdaman ni Leah ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Senyorita, hinding-hindi ko po magagawa iyon. Sinungaling, sigaw ni Catherine. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Itinulak niya ang isang florera mula sa isang maliit na mesa. Isang malakas na tunog ng pagkabagsak ng porselana ang narinig kasabay ng pagsabog ng tubig at mga bulaklak sa sahig. Lahat kayo dito ay mga magnanakaw. Mga walang utang na loob. Pinapakain ko kayo binibihisan. Pero ano ang iginaganti ninyo pag nanakaw? Itinulak niya si Nena, ang batang katulong na natumba sa isang upuan. Sinigawan niya ang kusinera. Ang kanyang galit ay isang buhawi na sumisira sa lahat ng madaanan. At pagkatapos, muli siyang bumaling kay Leah. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, sabi ni Catherine, hinahabol ang kanyang hininga. Mula nang dumating ka rito, nagkaroon na ng problema. Ikaw ang nagdala ng kamalasan. Humakbang siya ng napakalapit kay Leah. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Aamin ka ba o hindi? Wala po akong aaminin dahil wala po akong kasalanan. Matatag na sagot ni Leah. Ang takot ay naroon, ngunit ang kanyang dignidad ay mas malakas. Ang sagot na yon ang tuluyang nagpasabog kay Catherine. Ang pagtanggi ni Leah na yumuko ay isang direktang insulto sa kanyang kapangyarihan. Walang galang. Sigaw niya, ang kanyang muka ay naging pangit sa galit. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinaas ni Catherine ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas at handang dumapo sa pisngi ni Leah. Ang oras ay tila bumagal. Ang ibang mga katulong ay napapikit o napalingon sa ibang direksyon. Si Gregorio ay napahakbang, ngunit huli na ang lahat. Ang sampal ay parating na, ngunit hindi ito dumapo. Sa huling sandali, sa isang kilos na puno ng tahimik na pagsuway, itinaas ni Leah ang kanyang sariling kamay. Hindi niya sinangga ang sampal. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na sumara sa palapulsuhan ni Catherine. Pinipigilan ito sa ere ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Ang buong mansyon ay natigilan. Ang tanging maririnig ay ang paghahabol ng hininga ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin, una sa kamay ni Leah na nakahawak sa kanya, pagkatapos ay sa mga mata ni Leah. Ang kanyang braso na karaniwang naghahatid ng takot ay ngayon ay hawak ng mahigpit, hindi makagalaw. Ang mga mata ni Leah ay hindi galit. Hindi rin sila takot. Sila ay kalmado, matatag at hindi natitinag. Sa mga matang yon, nakita ni Catherine ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Mula sa isang katulong, isang pader na hindi niya kayang sirain. Bitiwan mo ako. Bumulong si Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. Hindi gumalaw si Leah. Ang kanyang pagkakahawak
ay nanatiling matatag. Sinabi kong bitiwan mo ako. Sigaw ni Catherine. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit ang lakas ni Leah na hinubog ng taon ng pagtatrabaho ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ang eksena ay parang isang nakapirming larawan, ang mayaman at makapangyarihang nobya na nahuli sa akto ng kalupitan at ang hamak na katulong na sa isang iglap ay nagpakita ng kapangyarihang hindi inaasahan ng sinuman. At sa sandaling iyon ng matinding tensyon, isang anino ang nahulog sa may pasukan. Isang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig na sinundan ng isang yapak na pamilyar sa lahat. Bumalik si Enrique mula sa kanyang dapat sanang maagang biyahe. May naiwan siyang importanteng dokumento sa kanyang opisina. Pumasok siya sa sala, handa na sanang batiin ang lahat, ngunit natigilan siya. Ang kanyang paningin ay dumapo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naputol. Ang kanyang isipan ay hindi agad maproseso. Ang kanyang nakikita. Ang kanyang magandang malambing at mapagmahal na nobya, si Catherine, ay may nakataas na kamay na para bang mananampal. At ang bago nilang katulong si Leah ay matapang na nakahawak sa palapulsuhan nito, pinipigilan ng karahasan. Ang ekspresyon sa mukha ni Enrique ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at sa wakas sa isang bagay na mas malalim at mas nakakabagabag, ang unang binhi ng isang terrible at masakit na pagdududa. Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng mahinang pag-click ng pinto na isinara ni Enrique. Ang tunog bagamat mahina ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Sa isang iglap, tila nagising ang lahat mula sa isang masamang panaginip. Agad na binawi ni Catherine ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Leah. Ang kanyang mukha ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkabigla kahihiyan, at pagkatapos ay isang mabilis na pagtatangka na bawiin ang kontrol. Ngumiti siya, isang nangiting pilit at nanginginig. Enrique, mahal ko, anong ginagawa mo rito? Akala ko'y umalis ka na. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag, ngunit may bahid ng takot. Hindi ngumiti si Enrique. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Catherine patungo kay Leah at pagkatapos ay sa nagkalat na basag na plorera sa sahig. Ang kanyang tingin ay malamig at mausisa. Ano? Ang nangyayari dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mabilis na umarte si Catherine. Itinuro niya si Leah ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang babaeng ito, Enrique Bastos, siya, sinisigawan niya ako. At nang sawayin ko siya, tingnan mo, tinangka niya akong saktan. Ang akusasyon ay napakabilis at puno ng drama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay tila walang bigat. Nakita ni Enrique ang eksena. Nakita niya kung kaninong kamay ang nakataas. Tumingin si Enrique kay Leah na ngayon ay nakayuko, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Leah, totoo ba yon? Umiling si Leah nang hindi nag-aangat ng tingin. Hindi po, senyorito. Halos pabulong niyang sagot. Hindi ko po kayang gawin iyon. Ang simple at tahimik na pagtanggi ni Leah ay mas kapani-paniwala kaysa sa madramang pagsasalita ni Catherine. Sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique ang lamat sa perpektong imahe ng kanyang nobya. Naalala niya ang insidente sa party, ang mga babala ni Gregorio, ang mga maliliit na bagay na pinili niyang huwag pansinin. Ang mga ito ay nagsama-sama ngayon sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakabahalang larawan. Bakit mo siya sasampalin, Catherine? Tanong ni Enrique. Ang kanyang tingin ay nakapako na ngayon sa kanyang nobya. Natigilan si Catherine. Dahil ninakaw niya ang pulseras ko, ang bigay mo sa akin. At nasaan ang ebidensya? Tanong ni Enrique. Ang kanyang boses ay tumataas na. Sino ang nakakita? O hinusgahan mo na lang siya kaagad? Isang malakas na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa sa harap ng lahat ng mga katulong. Si Catherine ay nagsisigaw ng mga akusasyon
habang si Enrique ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na matagal na dapat niyang itinanong. Ang tabing na nagtatakip sa kanilang perpektong relasyon ay nagsimulang yumanig ng malakas. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Sigaw ni Catherine, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng pagkagalit. Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang hamak na katulong kaysa sa iyong mapapangasawa. Ang pinaniniwalaan ko ay ang nakita ng aking mga mata. Sagot ni Enrique, ang kanyang pasensya ay ubos na. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang sasakyan ang mabilis na pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking may edad na maputla ang muka at puno ng pawis ang noo ang nagmamadaling bumaba. Siya si Francisco Benson, ang ama ni Catherine. Hindi siya kumatok. Pumasok siya ng dire-diretso sa loob, ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pagkataranta. Catherine, Enrique. Tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Natigil ang pagtatalo. Lahat ay napatingin sa bagong dating. Daddy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Catherine, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito at takot. Hindi pinansin ni Francisco ang kanyang anak. Lumapit siya ng diretso kay Enrique. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Enrique, isang halo ng takot at pagsisisi. Senyorito Enrique, sabi ni Francisco halos hindi makahinga, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Tungkol ito sa isang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Kumunot ang noo ni Enrique. Anong ibig ninyong sabihin? Nilingon ni Francisco ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Catherine, bakit hindi mo sinabi sa kanya? Bakit mo itinago? Lalong namutla si Catherine. Umatras siya ng isang hakbang. Daddy, ano bang sinasabi mo? Huwag ngayon. Huwag dito. Ngunit hindi nakinig si Francisco. Tumingin siyang muli kay Enrique. Kailangan mong malaman ang katotohanan, iho. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag, bago pa mahuli ang lahat. Anong katotohanan? Mariing tanong ni Enrique. Ang kanyang pagdududa ay lalo pang lumalalim. Si Catherine ay sumugod sa kanyang ama. Hinawakan ng braso nito. Daddy, pakiusap, tumahimik ka na. Huwag mong sirain ang lahat. Ngunit si Francisco ay tila isang taong nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Inalis niya ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagod. Hindi ko na kayang manahimik pa, Catherine, sabi niya. Hindi na pagkatapos kong malaman na may isang taong naghahanap sa'yo. Isang taong mula sa nakaraan. Tumingin si Francisco kay Enrique, ang kanyang mga mata ay puno ng bigat ng isang lihim na matagal nang kinikimkim. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng aking anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tungkol sa isang dalagang nagngangalang Ana. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Catherine ay nawalan ng lahat ng kulay na para bang nakakita siya ng isang multo. Siya ay napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nangihina. Ang yumanig na tabing ay hindi na lamang yumanig. Ito ay tuluyan ng napunit. At sa likod nito, isang madilim na nakaraan ang nagsisimula ng magpakita. Ang pangalang Ana ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Para kay Enrique, isa lamang itong pangalan. Ngunit para kay Catherine, ito ang tunog ng kanyang pinakamalaking kasalanan, isang multong matagal na niyang tinatakbuhan. Daddy, pakiusap. Halos hindi marinig na pakiusap ni Catherine, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tumigil ka na. Ngunit si Francisco ay tila hindi na siya naririnig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na lamang kay Enrique na para bang sa pag-amin niya ng katotohanan, siya mismo ay makakahanap ng kapatawaran. Sino si Ana? Mariing tanong ni Enrique, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Francisco. Ngunit ang tanong ay malinaw, na para rin kay Catherine. Huminga ng malalim si Francisco, isang hiningang naglalaman ng bigat ng maraming taon ng pagsisisi. Si Ana ay isang dalagang katulad ni Leah. Panimula niya ang kanyang tingin
ay bahagyang dumapo sa nakayukong si Leah. Nagsilbi siya sa aming pamilya, sa dati naming bayan. Masipag siya, mabait at may pangarap. Bawat salita ni Francisco ay parang isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng mundo ni Enrique. Isang araw, nagpatuloy si Francisco, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala na wala ang isang kwintas ni Catherine. Isang mamahaling kwintas, katulad ng nangyari kanina. Agad niyang pinagbintangan si Ana. Napapikit si Catherine, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga na para bang kaya niyang pigilan ang paglabas ng mga salita. Pero hindi lang iyon. Sabi ni Francisco, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya nakontento sa pagbibintang. Sa harap ng aming mga bisita, ipinahiya niya si Ana, sinigawan, tinulak, at sinampal niya ng paulit-ulit. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Si Enrique ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Natakot si Ana. Basag na ang boses ni Francisco. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bahay, umiiyak, marahil ay para magsumbong o para lang makalayo sa kahihiyan. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya nakita ang hagdanan sa labas. Nahulog siya. Ang kwento ay huminto. Ang katahimikan sa silid ay masakit. Isinugod namin siya sa ospital. Halos pabulong na pagpapatuloy ni Francisco. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa semento. Hindi na siya nagising. Sa puntong yon, isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Catherine. Siya ay napaupo sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Isang aksidente lang yon. Sigaw niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi ko sinasadya, bata pa ako noon. Hindi ko alam. Tumingin si Francisco sa kanyang anak na may halong awa at sakit. Maaring hindi mo sinasadyang mamatay siya, Catherine. Ngunit sinadya mong saktan siya. Sinadya mong ipahiya siya. At ang resulta ng iyong galit ay isang buhay na nawala. Ang buong katotohanan ay lumabas na brutal at hindi maikakaila. Ang babaeng pakakasalan ni Enrique, ang babaeng inakala niyang perpekto, ay may anino ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Ang kanyang pagiging malupit sa mga katulong ay hindi na lamang isang simpleng kasamaan, ito ay isang mapanganib na padraw, isang sakit na hindi pa gumagaling. Lumapit si Enrique kay Catherine na ngayoy nakahandusay sa sahig. Umupo siya sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito hinawakan. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay halos hindi na niya makilala. Isang boses na walang emosyon, patay. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingala si Catherine. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at makeup. Dahil natakot ako, Enrique. Natakot akong iwan mo ako kapag nalaman mo, mahal kita. Pagmamahal. Umalingaw-ngaw ang salita sa silid, mapait at walang laman. Ganito ba ang pagmamahal? Catherine, ang manakit ng ibang tao, ang magtago ng ganito kalaking lihim. Bago pa makasagot si Catherine, isang katulong ang nagmamadaling pumasok mula sa labas. Senyorito Mang Gregorio, tawag niya, hingal na hingal. May isang lalaki po sa tarangkahan, nagpipilit pumasok. Hinahanap niya si Senyorita Catherine. Lahat ay natigilan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa silid. Sino siya? Tanong ni Enrique. Hindi po niya sinabi ang kanyang buong pangalan. Sagot ng katulong. Pero sabi po niya, siya daw po si Daniel. Sa pagkarinig ng pangalan, si Francisco ay napahawak sa kanyang dibdib na parang inatake sa puso. Ngunit ang reaksyon ni Catherine ang pinakanakakakilabot. Ang kanyang pag-iyak ay biglang natigil. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng dugo at napalitan ng purong walang halong takot. Tumingala siya kay Enrique, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang sindak. Huwag, bulong niya. Huwag ninyo siyang papasukin. Pakiusap, Enrique, huwag. Bakit? Tanong ni Enrique, bagamat sa loob niya alam na niya ang sagot. Ang alingaw-ngaw ng nakaraan ay hindi na lamang isang kwento. Ito ay naging isang taong may laman
at dugo nakatayo sa kanilang tarangkahan at handa ng maningil. Huminga ng malalim si Gregorio at sa kanyang mga mata, nakita ni Leah ang isang desisyon. Papasukin natin siya, mariing sabi ng matandang katiwala. Ano man ito, kailangan nang matapos ngayon. Sumunod sa utos ni Gregorio, dahan-dahang binuksan ng gwardiya ang malaking tarangkahan. Ang bawat pag-ikot ng bisagra ay may tunog na parang isang hudyat, ang pagbubukas ng pinto sa isang nakaraang matagal nang ibinaon. Isang lalaki ang pumasok sa mansyon. Siya si Daniel. Ang kanyang damit ay simple, medyo maalikabok mula sa biyahe, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Hindi siya tumitingin sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang mga mata ay may iisang layunin. Nang huminto siya sa may pasukan ng sala, agad niyang natagpuan ang kanyang hinahanap. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Catherine na nakaupo pa rin sa sahig nanginginig. Isang malamig na kuryente ang tila dumaloy sa silid. Ang hangin ay naging mas mabigat, masiksik. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga at ang malalakas na tibok ng puso. Naglakad si Daniel papasok. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat yapak ay isang akusasyon. Huminto siya sa gitna ng sala. Ilang talampakan lamang ang layo mula kay Catherine. Catherine Benson, sabi niya. Hindi ito isang tanong, ito ay isang pahayag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalmadong yon ay isang karagatan ng sakit at galit na pinigilan sa loob ng maraming taon. Naaalala mo pa ba ako? Hindi makasagot si Catherine. Napailing na lamang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin si Daniel sa paligid sa mga mamahaling muebles, sa mga naglalakihang painting sa pader. Isang magandang buhay, sabi niya, may bahid ng pait sa kanyang boses. Isang buhay na ipinagkait sa kapatid ko. Muli siyang bumaling kay Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo ba kung ano ang huling sinabi sa akin ni Ana? Sinabi niya, Kuya, pag-iipunan ko ang pag-aaral mo. Gusto kong maging inhinyero ka. Pangarap niya iyon para sa akin. Pangarap na tinapos mo dahil lang sa isang nawawalang kwintas. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit na bulong ni Catherine. Hindi sinasadya, umalingaw-ngaw ang boses ni Daniel. Mas malakas na ngayon. Ang kalmadong maskara ay nagsisimulang magkalamat. Hindi mo ba sinasadyang ipahiya siya? Hindi mo ba sinasadyang itulak siya? Hindi mo ba sinasadyang sampalin siya hanggang sa mawalan siya ng balanse? Bawat tanong ay isang dagok na lalong nagpabaon kay Catherine sa kanyang kinaupuan. Si Enrique, na kanina patahimik na nagmamasid, ay humakbang pasulong. Sino ka? Tanong niya kay Daniel. Tumingin si Daniel kay Enrique at sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Ako ang kuya ni Ana, sagot niya. Ako ang naiwan upang dalhin ang bigat ng kanyang mga pangarap na hindi natupad. Ako ang tinig na hindi mo narinig dahil abala kang magmahal sa isang mamamatay tao. Ang huling mga salita ay tumama kay Enrique na parang isang sampal. Hindi iyan totoo. Sigaw ni Catherine sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. Isang aksidente ang nangyari. Iyon ang sinabi ng pulis. Ngumisi si Daniel, isang ngising walang bahid ng saya. Ang pulis na binayaran ng iyong ama para manahimik. Ang mga saksing biglang nagbago ng kanilang mga testimonya. Huwag mo akong itulad sa kanila, Catherine. Hindi ako nabibili. Ang komprontasyon ay umabot na sa sukdulan. Si Francisco ay napasandal sa isang pader, ang muka ay nakatakip sa kanyang mga kamay, nahihiya. Ang mga katulong ay nagsisiksikan sa isang sulok, mga tahimik na saksi sa paglalantad ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, sa desperasyong makatayo at makatakas, gumapang si Catherine papalapit sa isang silya para gamiting suporta. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa tabi nito. Ang mga bagay sa ibabaw nito, isang libro, isang baso, at ang kanyang telepono ay nahulog sa sahig.
Isang malakas na kalabog. Walang pumansin sa libro o sa basag na baso. Ngunit ang telepono na bumagsak ng nakaharap ay biglang umilaw. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, maliwanag at malinaw para makita ng sino mang malapit. Zoe, kumusta na? Anong sabi ni Enrique sa problema sa pera? Handa na ba ang plan B? Kung aatras siya sa kasal, gamitin mo na ang recording tungkol sa nanay niya. Ang mensahe ay nakita ni Leah. Dahil sa kanyang posisyon, siya ang pinakamalapit sa nahulog na telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Recording tungkol sa nanay niya ang ina ni Enrique na alam niyang sagrado para dito. Bago pa man siya makagalaw si Enrique na nagkataong napatingin sa sahig, ay nakita rin ang screen. Lumakad siya papalapit ang kanyang mga hakbang, ay dahan-dahan na parang hindi siya sigurado kung ano ang kanyang nakikita. Yumuko siya at dinampot ang telepono. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na binasa ang mensahe. Ang bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Plan B. Recording tungkol sa nanay niya. Enrique, huwag. Nisigaw ni Catherine. Sinusubukang tumayo ang kanyang muka ay puno na ngayon ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa kaysa sa pagdating ni Daniel. Akin na yan, pribadong pag-uusap yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Enrique. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro na lamang sa maliit na screen sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa telepono at tumingin kay Catherine. Ang galit at pagkadismaya na naramdaman niya kanina ay wala na. Ang napalitan dito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit at mas nakakatakot. Ito ay ang itsura ng isang taong tuluyang nawasak. Anong recording? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Halos hindi marinig, ngunit sa katahimikan ng silid ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Catherine, anong recording ang sinasabi dito? Ang tanong ni Enrique ay binitin sa hangin, malamig at matalim na parang isang patalim. Anong recording? Ang silid na kanina'y puno ng mga akusasyon tungkol sa nakaraan ay biglang natahimik na katuon sa isang bagong misteryo na mas personal at mas masakit para kay Enrique. Si Daniel ay bahagyang umatras. Ang kanyang personal na misyon ay pansamantalang naisantabi ng isang mas malaking drama na nagaganap. Si Francisco ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Si Catherine ay parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat-lipat mula sa telepono sa kamay ni Enrique patungo sa mga mukha ng lahat ng taong nakatingin sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Wala yan, Enrique. Sabi niya pilit na tumatawa, isang tunog na basag at puno ng desperasyon. Nagbibiruan lang kami ni Zoe. Alam mo naman yon, mahilig mag-imbento ng mga kwento. Huwag mo akong gawing tanga, Catherine. Sagot ni Enrique. Ang kanyang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Ang kanyang mga daliri na bihasa sa pagpindot ng mga numero sa negosyo ay mabilis na nag-navigate sa telepono. Kung biro lang ito, hindi ka matatakot na ipakita sa akin. Dahil sa taon ng kanilang relasyon, alam ni Enrique ang password ni Catherine. Isang simpleng kombinasyon ng kanilang mga kaarawan. Ilang pindot lang at ang telepono ay bukas na. Huwag, sigaw ni Catherine, sumusugod pa sulong na parabang kaya pa niyang agawin ang telepono. Ngunit si Gregorio, sa isang mabilis na kilos, ay humarang sa kanyang daraanan, isang matandang pader na hindi niya kayang lampasan. Sa folder ng mga audio file, isang file, ang agad na nakakuha ng pansin ni Enrique. Ito ay may titulong simple, ngunit nakakakilabot, Plan B. Sigurista. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong ihagis ang telepono at kalimutan ng lahat. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay kailangang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Enrique, pakiusap. Huwag mong pakinggan. Masisira tayo.
Ang tanong, Catherine, sagot ni Enrique, ay kung meron pa bang natitirang pwedeng sirain. Itinaas niya ang volume ng telepono sa pinakamalakas nitong setting at pinindot ang play. Isang katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa buong silid. Ang boses ni Catherine, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito ang boses na kilala ni Enrique. Ito ay boses ng isang estranghero, isang boses na malamig, mapanlinlang at puno ng kasakiman. Siyempre naman, Zoe, akala mo ba papakasalan ko siya dahil lang sa pag-ibig? Don't be naive. Ang Hacienda del Sol ang habol natin dito. Kapag kasal na kami, sa akin na ang kalahati ng lahat. At sa oras na makuha natin ang kontrol sa kumpanya, papalitan natin ang lahat ng board members. Tayo na ang magpapatakbo. Isang mahinang tunog ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Si Enrique ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mukha ay parang isang estatwang gawa sa bato. Ang recording ay nagpatuloy. Ito ang boses ni Zoe. Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung malaman niya ang tungkol kay Ana? At sumagot si Catherine, ang kanyang tawa ay malamig at nakakakilabot. Diyan na papasok ang plan B ko. Naaalala mo ba noong nagpunta ako sa ospital kasama ang nanay niya bago ito mamatay? Mayroon akong recording ng pag-uusap nila ng doktor. Ang totoo, may malubhang sakit sa pag-iisip ang matanda na itinago nila sa lahat. Isang medical condition na kung lalabas ay sisira sa reputasyon ng pamilya nila. Gagamitin ko iyon laban kay Enrique kung susubukan niyang kumawala. Isang pindot ko lang at ang pangalan ng mga Del Sol ay magiging putik. Ang huling mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang ina ni Enrique, ang kanyang pinakamamahal na ina na inalalagaan niya hanggang sa huling hininga. Ang alaala nito na itinuturing niyang sagrado ay ginamit na parang isang baraha sa isang maruming laro. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Enrique, ngunit wala nang may pakialam. Ang pinsala ay nagawa na. Ang katotohanan sa buo nitong kahubaran ay nakatayo na ngayon sa kanilang harapan. Ang babaeng mahal niya ay hindi lamang isang malupit na tao na may madilim na nakaraan. Siya ay isang ahas, isang manloloko, isang taong handang gamitin ang pinakasagradong alaala para lamang sa pera at kapangyarihan. Sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Enrique. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tumayo lamang siya doon sa gitna ng kanyang naguhong mundo at tahimik na umiyak. Ang pag-iyak ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng panloloko at kasakiman, isang tao ang lumapit sa kanya. Hindi ito si Gregorio, hindi ito ang kanyang ama. Si Lia, ang katulong na kanyang pinagdudahan, ang katulong na hinamak ng lahat, ang siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Nag-abot lamang siya ng isang panyo. Isang simpleng alok ng kaginhawaan sa isang taong nasa gitna ng pinakamatinding sakit. Habang ang lahat ay nakatingin sa nagaganap na trahedya, si Catherine, na alam na wala na siyang kawala, ay nagpakawala ng isang huling desperadong sigaw. Kasalanan ninyong lahat ito. Sigaw niya, itinuturo ang lahat. Kung hindi lang kayo naghihirap, hindi ko sana kailangang gawin ito. Kung mayaman lang sana ako, hindi ko na sana kailangang maging ganito. Ang kanyang mga salita ay walang saysay, walang bigat. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang kalmadong boses ang pumutol sa kanya. Ito ay si Daniel. Hindi pa tayo tapos, Catherine. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay muling nag-aapoy sa kanyang orihinal na misyon. Ang panloloko mo sa kanya ay isang bagay, ngunit ang pagkamatay ng kapatid ko ay isa pa. Tumingin siya kay Enrique na ngayon ay dahan-dahang nagpupunas ng kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napapalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumawag ka ng pulis, senyorito, sabi ni Daniel. O ako mismo ang gagawa. Ang mga salita ni Daniel ay tumagos
sa makapal na ulap ng sakit na bumabalot kay Enrique. Tumawag ka ng pulis. Ang utos ay simple malinaw at nagbibigay ng isang landas palabas sa kaguluhan. Dahan-dahang itinaas ni Enrique ang kanyang tingin mula sa sahig. Ang kanyang mga mata, bagamat namumula pa sa pag-iyak, ay mayroon ng bagong liwanag, isang liwanag ng malamig na resolusyon. Ang lalaking durog at nalilito ay nawala na. Ang natira ay ang tagapagmana ng Hacienda del Sol, isang lalaking handa nang harapin ang katotohanan at gawin ang tama. Tumingin siya kay Catherine na ngayon ay nakasandal sa pader. Ang kanyang pagiging palaban ay napalitan ng isang tahimik na pagkatalo. Wala ng mga sigaw, wala ng mga paratang, tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang mga kasalanan. Tapos na tayo, Catherine. Sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kasal ay kanselado na. Isang huling hikbi ang kumawala mula kay Catherine, ang tunog ng huling pag-asa na tuluyan ng naglaho. Hindi na nagsalita pa si Enrique. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na ang kay Catherine at nag-dial. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng malinaw at may awtoridad. Kailangan ko ng mga pulis sa Hacienda del Sol. Mayroon kaming isang sitwasyon dito. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga awtoridad, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Bawat isa ay nasa kani-kanilang mundo ng pag-iisip. Si Francisco ay lumapit sa kanyang anak, hindi para ipagtanggol ito, kundi para umupo sa tabi nito isang ama na handang damayan ng kanyang anak sa pagharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Si Daniel ay tumayo malapit sa bintana, nakatingin sa malayo sa mga bukirin ng kape na sumasayaw sa hangin. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, nararamdaman na niya ang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Ang katarungan para kay Ana ay malapit na. Nang dumating ang mga pulis, ang lahat ay naging formal at mabilis. Kinuha nila ang pahayag ni Daniel, ni Francisco at maging ni Enrique. Ang recording mula sa telepono ni Catherine ay nagsilbing matibay na ebidensya ng kanyang motibo at karakter. Mayroon akong testigo, sabi ni Daniel sa mga pulis isang huling ala, na hindi niya inaasahang ilalabas. Isang dating hardinero namin na tinakot ng mga Benson para manahimik. Handa na siyang magsalita ngayon. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Catherine. 2 pulis ang lumapit sa kanya. Senyorita Benson, kailangan niyo po naming isama sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Walang pagtutol, walang paglaban. Dahan-dahan siyang tumayo na parang isang manikang wala ng buhay. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling bagay. Huminto siya sa tapat ni Leah. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mga mata ni Catherine ay puno ng isang mapait na pagkilala, ang pagkilala na ang hamak na katulong na ito na kanyang minaliit at tinangkang sirain ang siyang naging simula ng kanyang pagbagsak. Ang mga mata naman ni Leah ay hindi nagpakita ng tagumpay o galak. Nagpakita lamang ito ng awa. Habang papalabas na ng pinto si Catherine, lumingon siya at tumingin kay Enrique sa huling pagkakataon. Minahal kita, Enrique. Bulong niya, ang kanyang boses ay tapat sa unang pagkakataon. Sa paraang alam ko, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enrique. Sana nga, halos pabulong niyang sagot. At pagkatapos nawala na siya. Ang pinto ay nagsara at kasama nito isang madilim na kabanata ng Hacienda del Sol ang tuluyan ng natapos. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa. Sa tulong ng mga matapat na kaibigan at kasosyo na naantig sa kanyang katapatan, nagawa ni Enrique na muling ayusin ang pananalapi ng asyenda. Nabenta niya ang ilang hindi mahahalagang ari-arian, nakipag-ayos sa mga bangko, at ibinalik ang pokus ng negosyo sa kalidad ng kanilang kape. Ang Hacienda del Sol, bagamat mas maliit, ay naging mas matatag. Si Francisco ay humarap sa kaso ng panunuhol at pagtatakip ng krimen. Si Daniel ay nakahanap ng kapayapaan at ginamit ang perang ibinigay ni Enrique bilang daños perjuicios upang tuparin ang pangarap ni Ana
Nagsimula siyang mag-aral muli ng inhinyerya. Isang hapon, habang naglalakad si Enrique sa hardin, ang parehong hardin, kung saan nagsimula ang lahat, nakita niya si Leah na nag-aalaga ng mga rosas. Ang mga kamay nito, na minsan niyang nakitang nagpupunas ng alak sa sahig, ay ngayon ay maingat na nag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga bulaklak. Lumapit siya. Leah! Nag-angat ng tingin si Leah at ngumiti. Senyorito Enrique. Enrique na lang, sabi niya. Wala na akong karapatan sa titulong yan. Tumingin siya sa paligid. Pinaganda mo ang hardin. Lahat po kami ay nagtutulungan, sagot ni Leah. Mas masaya na po ang mga tao dito ngayon. Tinitigan ni Enrique ang dalaga. Ang kanyang simpleng damit, ang kanyang tapat na mga mata, ang kanyang tahimik na lakas. Siya ang kumakatawan sa lahat ng bagay na hindi si Catherine. Siya ang katotohanan. Alam mo, Leah pa, sabi ni Enrique, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ikaw ang nag-iisang taong hindi natakot na ipakita kung sino ka talaga. Hindi mo sinubukang lumaban. Pinili mo lang na huwag yumuko. At sa paggawa noon, iniligtas mo hindi lamang ako, kundi ang buong asyenda. Namula ang mga pisngi ni Leah. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Enrique. Ngumiti siya, isang tunay at magaan na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Gusto kong mag-alok sa iyo ng isang bagay, hindi bilang katulong. Nakita ko ang iyong talino. Gusto kong pag-aralin ka, maging accountant manager. Kahit ano ang gusto mo. At pagkatapos, bumalik rito at tulungan mo akong itayong muli ang lugar na ito sa tamang paraan. Ang mga mata ni Leah ay napuno ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kagalakan. Hindi siya makapagsalita. Tumango na lamang siya ng paulit-ulit. Tumayo silang dalawa magkatabi na katingin sa mga hanay ng puno ng kape na humahalik sa paanan ng mga bundok. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ito ay ang pagtatapos ng isang mahaba at masakit na araw. Ngunit para sa Hacienda del Sol at para sa 2 taong nakatayo roon, malinaw na ito ay ang simula ng isang bagong umaga. Isang umagang itinayo, hindi sa mga kasinungalingan, kundi sa katotohanan, katarungan at pag-asa. Lumipas ang mga linggo. Ang hangin sa Hacienda del Sol ay nagbago. Ang dating takot na bumabalot sa bawat sulok ay napalitan ng isang magaan at maingat na optimismo. Ang mga tawanan ng mga manggagawa na dati pabulong lamang ay ngayon ay mas malaya ng naririnig habang sila'y nagtatrabaho sa mga bukirin ng kape. Ang gabi ay ang paboritong oras ni Leah. Matapos ang kanyang mga gawain sa mansyon sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya sa kanyang silid, ang kanyang mundo ay lumalawak. Ang luma, ngunit gumaganang laptop na ibinigay sa kanya ni Enrique, ang kanyang naging bintana sa isang bagong kinabukasan. Sa screen, isang propesor ang masusing nagpapaliwanag tungkol sa mga prinsipyo ng accounting, mga debit-credit assets at liabilities. Bawat salita ay kanyang isinusulat sa isang kwaderno, bawat konsepto ay kanyang sinasaulo. Ito na ang katuparan ng isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Isang gabi habang abala si Leah sa kanyang pag-aaral, dumaan si Enrique sa pasilyo. Natigilan siya sa may bahagyang nakabukas na pinto at pinanood ang dalaga. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito, ang paraan ng pagkagat nito sa dulo ng kanyang pluma habang nag-iisip. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enrique, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang pagtulong kay Leah na mag-aral ay isa sa mga unang desisyon na ginawa niya na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya'y gumagawa ng tama. Sa kanyang opisina, tinitingnan ni Enrique ang mga numero sa kanyang sariling ledger. Isang maliit na kontrata mula sa isang independent coffee shop sa Maynila na naghahanap ng single origin na kape ang nagbigay sa kanila ng kaunting kita. Hindi ito malaki, ngunit ito ay isang patunay. Isang patunay na may pag-asa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nakaramdam siya ng hindi lang basta ginhawa,
kundi ng tunay na pag-asa. Ngunit ang kapayapaan sa Hacienda del Sol ay isang manipis na salamin at ito ay malapit ng mabasag. Kinabukasan isang makintab at itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan ng asyenda. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng kapaligiran. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad, nakasuot ng isang mamahaling suit at may dalang isang leather na briefcase. Ang kanyang muka ay formal at walang emosyon. "May appointment po ako kay Senyorito Enrique del Sol," sabi niya sa gwardiya. "Ang pangalan ko ay Attorney Diaz." Sa opisina ni Enrique, inilatag ni Attorney Diaz ang kanyang pakay nang walang paligoy-ligoy. "Narito ako bilang kinatawan ni Don Ricardo Valderrama, ang may-ari ng Hacienda Valderrama." Sa pagbanggit pa lamang ng pangalan, isang kaba ang naramdaman ni Enrique. Ang mga Valderrama ay ang kanilang pinakamalaking katunggali, isang pamilyang may reputasyon sa pagiging agresibo sa negosyo. Si Ricardo sa partikular ay kilala bilang isang agila, isang mandaragit na nag-aabang sa himpapawid, naghihintay na bumulusok sa sinumang mahinang biktima. Ang aking kliyente, nagpatuloy ang abogado, ay nababahala sa kasalukuyang estado ng Hacienda del Sol, ang mga utang, ang pagbaba ng produksyon ng kamakailang iskandalo. Ang bawat salita ay binitiwan na parang isang bato. Dahil sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya, nag-aalok si Don Ricardo ng isang solusyon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Enrique. Isang alok para bilhin ang kabuuan ng Hacienda del Sol. Ang presyo ay higit pa sa mapagbigay kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari. Binuksan ni Enrique ang folder. Nakita niya ang isang numero. Ang mapagbigay na alok ay isang malinaw na insulto. Ito ay sapat lamang upang bayaran ang kanilang mga utang sa bangko at halos wala nang matitira para sa kanya o sa mga manggagawa. Ito ay hindi isang alok para tumulong. Ito ay isang alok para lamunin sila ng buo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Enrique. "Sabihin mo sa iyong kliyente," sabi niya. Dahan-dahang isinasara ang folder at itinutulak ito pabalik sa mesa na ang Hacienda del Sol ay hindi ipinagbibili. Tumayo ang abogado, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Pag-isipan ninyong mabuti, senyorito. Ang alok na ito ay may bisa lamang sa loob ng isang linggo. Ang isang agila ay hindi nag-aabang magpakailanman. Ang anino ng agila ay bumagsak na sa Hacienda del Sol." Ang pagtanggi ni Enrique ay hindi tinanggap ng basta-basta ni Ricardo Valderrama. Kung hindi niya makuha ang asyenda sa pamamagitan ng pera, gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagwasak dito mula sa loob. Ilang araw pagkatapos ng pagbisita ng abogado, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa maliit na bahay ni Gregorio sa gilid ng asyenda. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nagpakilala bilang manager ng Hacienda Valderrama. "Mang Gregorio," sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malambing at mapang-akit. "Kilala namin ang iyong husay. Alam namin na ikaw ang puso ng operasyon dito sa Del Sol. Si Don Ricardo ay humahanga sa iyong katapatan." Nag-alok siya ng isang tasa ng kape na dala niya isang espesyal na timpla mula sa Valderrama. "Ang katapatan ay dapat sinusuklian." Nagpatuloy ang manager. "Nais ka naming imbitahan na sumama sa amin. Doblehin namin ang iyong sahod. Bibigyan ka namin ng bagong bahay mas malaki kaysa dito. At ang pinakamahalaga, sasagutin namin ang pag-aaral ng lahat ng iyong mga apo hanggang kolehiyo." Natigilan si Gregorio. Ang alok ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang alok na makakapagpabago sa buhay ng kanyang buong pamilya. Ang kailangan mo lang gawin, dagdag ng manager, ay sumama sa amin at hikayatin mo ang 10 pinakamahuhusay na manggagawa. Dito ang mga picker, ang mga roaster na sumama sa iyo. Isang bagong simula para sa inyong lahat na may garantisadong kinabukasan. Tinitigan ni Gregorio ang lalaki. Tinitigan niya ang alok na nakalatag sa kanyang harapan.
Nakita niya ang kinabukasan ng kanyang mga apo, isang kinabukasang hindi niya kayang ibigay. Ngunit nakita rin niya ang mukha ng yumaong si Senyora Aurora, ang tiwala sa mga mata ni Senyorito Enrique, at ang mga pamilyang umaasa sa asyenda. Kinagabihan, nagmamadaling kumatok si Gregorio sa pinto ng opisina ni Enrique. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Senyorito," sabi niya pagkatapos isalaysay ang lahat, "pinuntahan nila ako." Isang bagong takot ang naramdaman ni Enrique, isang takot na mas malala pa kaysa sa utang sa bangko. Ang pag-atake ay hindi na lamang sa kanyang lupa. Ito ay isang pag-atake sa kaluluwa ng kanyang asyenda, ang mga tao nito. "Tinanggihan ko sila siyempre," mariing sabi ni Gregorio. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi matitinag na katapatan. "Ang buhay ko ay utang ko sa mga Del Sol." Nagpasalamat si Enrique, ngunit ang pag-aalala ay hindi nawala. Ngunit nag-aalangang dagdag ni Gregorio at ang mga salitang ito ang siyang nagbigay buhay sa pinakamalaking kinatatakutan ni Enrique. "Senyorito, ako'y matanda na at ang katapatan ko'y sa Del Sol lamang. Ngunit ang mga mas bata na may mga pamilyang pinapakain, hindi ko sila masisisi kung sila'y matukso." Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay napuno ng isang masakit na katotohanan. Ang laban para sa Hacienda del Sol ay hindi na lamang laban sa isang mandaragit na agila sa labas. Ang tunay na laban ay para sa puso at katapatan ng mga taong nasa loob mismo ng kanilang bakuran. Ang balita tungkol sa alok ni Ricardo Valderrama ay kumalat sa hanay ng mga manggagawa na parang isang lihim na apoy, mabilis tahimik ngunit nakakapasong. Walang hayagang nag-uusap tungkol dito, ngunit nararamdaman ito sa hangin. Sa mga tinginan na umiiwas sa mga katahimikang mas matagal kaysa sa karaniwan, sa biglaang pagtigil ng mga usapan kapag may opisyal na dumarating. Naramdaman ni Enrique na kailangan niyang harapin ang ahas bago pa ito makapanglason. Isang umaga, ipinatawag niya ang lahat ng manggagawa sa malaking bodega kung saan ibinibilad ang mga butil ng kape. Ang amoy ng hilaw na kape ay bumalot sa lugar. Tumayo si Enrique sa harap nila, hindi sa isang entablado, kundi sa kaparehong antas. Si Gregorio ay nasa kanyang tabi. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula ni Enrique, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Mayroon akong kailangang sabihin sa inyo. Hindi ito tsismis, ito ay katotohanan." Ikinuwento niya ang tungkol sa alok ni Ricardo Valderrama, ang pagtatangkang bilhin ang asyenda, at ang mas bagong pagtatangkang kunin ang kanilang mga pinakamahuhusay na tauhan. Sinabi niya ito ng diretso, walang pagtatakip, walang paninisi. "Alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo." Pagpapatuloy niya ang kanyang mga mata, ay lumibot sinusubukang salubungin ang tingin ng bawat isa. "Mas malaki ang sahod, may mga benepisyo, isang mas siguradong kinabukasan. Hindi ko kayo masisisi kung pag-iisipan ninyo iyon." Ilang mga manggagawa ang napayuko. Ang katotohanan sa mga salita ni Enrique ay tumama sa kanila. "Hindi ko kayo pipiliting manatili," sabi ni Enrique. "Hindi ko kayo pagbabantaan. Malaya kayong pumili. Pero ito lang ang maipapangako ko sa inyo. Ang Hacienda del Sol ay hindi susuko. Hindi ko ito ibebenta. Ang lupang ito ay minana ko. Hindi lang mula sa aking mga magulang, kundi pati na rin mula sa inyong mga ninuno na nagbuhos ng kanilang pawis dito. At mananatili akong nakatayo dito, lalaban ako kahit na ako na lang mag-isa ang matira." Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang nakabibinging katahimikan ang naghari. Walang pumalakpak, walang naghiyawan. Naglakad lamang sila pabalik sa kanilang mga trabaho, mas tahimik kaysa dati, dala-dala ang bigat ng isang desisyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lia. Ang mga aralin niya sa accounting ay tila walang saysay kumpara sa problemang kinakaharap nila. Alam niyang ang katapatan ay hindi kayang magpakain ng isang gutom na pamilya. Kailangan nila ng isang tunay na plano, isang bagay na makakapagbigay ng pag-asa. Kinuha niya ang lahat ng ledger ng asyenda
na ipinagkatiwala sa kanya ni Enrique. Hanggang hating gabi sa liwanag ng kanyang maliit na ilaw, pinag-aralan niya ang bawat numero, bawat gastos, bawat kita. Gamit ang mga prinsipyo na kanyang natutunan, hindi lamang siya tumingin sa mga numero. Sinubukan niyang basahin ang kwento sa likod ng mga ito. At doon niya natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Ang problema ng Hacienda del Sol ay hindi lang ang mga utang nito. Ang problema ay nasa mga ugat na. Ang kanilang mga puno ng kape ay matatanda na. Ang kanilang mga pamamaraan sa pag-ani ay luma na. Ang kanilang produkto isang ordinaryong Robusta blend ay ibinebenta nila sa napakamurang halaga sa mga malalaking korporasyon. Sila ay nagtatrabaho ng husto, ngunit para sa kakarampot na kita. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalaki, napakadelikado, at napakabaliw. Kinaumagahan nilapitan niya si Enrique sa opisina nito. Ang mga mata ni Lia ay mayroong apoy na hindi pa nakikita ni Enrique dati. Senyorito Enrique, pagtatama niya sa sarili, may naisip po ako. Inilatag niya ang mga ledgers sa mesa. Ang problema po natin ay hindi lang pera. Ang problema po ay ang ating produkto. Nagbebenta po tayo ng buhangin sa disyerto. Ordinaryong kape sa isang merkado na puno na nito. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Enrique naguguluhan. Kailangan nating magbago. Sabi ni Lia ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Mayroon tayong lupa, mayroon tayong klima, mayroon tayong mga tao. Bakit hindi tayo magtanim ng isang bagay na espesyal, mga Arabica beans na may mataas na kalidad, mga geisha variety, specialty coffee. Ang mga yon ay ibinebenta sa presyong 5 beses na mas mataas kaysa sa atin. Kailangan nating bumuo ng sarili nating brand. Hindi na tayo magbebenta sa mga middlemen. Magbebenta tayo ng diretso sa mga coffee shop, sa mga connoisseur, kahit sa ibang bansa. Nakatingin lang si Enrique na bibigla sa kanyang naririnig. Ang plano ay matalino. Ngunit, Lia, wala tayong pera para dyan. Sabi niya ang realidad ay sumampal sa kanya. Ang pagtatanim ng bagong variety ay aabutin ng taon. Ang pagbili ng mga bagong kagamitan, ang pag-aaral ng mga bagong proseso. Saan tayo kukuha ng puhunan? Uutang po tayo. Simpleng sagot ni Lia. Isang huling maliit na pautang, hindi para bayaran ang mga lumang utang, kundi para mamuhunan sa ating kinabukasan. Ipapakita natin sa bangko ang planong ito. Ipapakita natin na mayroon tayong paraan para makabangon. Ang kanilang pag-uusap ay natigil ng isang manggagawa ang humahangos na pumasok sa opisina. Senyorito ang tubig. Nagmamadali silang lumabas. Sa dulo ng kanilang lupain, kung saan dumadaloy ang isang maliit na kanal na nagsisilbing pangunahing irigasyon mula sa isang ilog, natuklasan nila ang problema. Isang bagong pader na gawa sa sako ng buhangin at mga bato ang itinayo. Hinaharangan ang daloy ng tubig patungo sa kanilang asyenda. Ang lahat ng tubig ay inililihis patungo sa mga lupain ng Hacienda Valderrama sa kabilang panig. Isang malinaw na mensahe. Si Ricardo Valderrama ay hindi na lang nag-aalok ng pera. Nagsisimula na siyang sumakal. Si Enrique ay napatingin sa natutuyong lupa sa mga batang puno ng kape na nagsisimula ng malanta sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naramdaman niya ang galit na kumukulo sa loob niya. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, isang bagay ang nagbago. Ang pag-atake ni Ricardo, ang desperadong sitwasyon, ang baliw. Ngunit napakatalinong plano ni Lia. Lahat ng ito ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Wala na siyang pakialam kung matalo man siya. Ngunit kung siya'y matatalo, lalaban siya hanggang sa huli. Tumingin siya kay Gregorio na nakatayo sa tabi niya, ang mukha ay kulubot sa pag-aalala. Gregorio, sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na parang bakal. Sabihin mo sa mga tao, hindi tayo susuko, lalaban tayo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lia na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa at kaba.
Isang bagong uri ng respeto ang nakita niya sa mga mata ng dalaga. Respeto, hindi para sa isang amo, kundi para sa isang kapareha. Gawin natin ang plano mo, sabi ni Enrique. Sa sandaling iyon sa tabi ng natutuyong kanal, sa ilalim ng nagbabantang anino ng kanilang kaaway, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo. Ang amo at ang dating katulong, ang puso at ang utak, ang simula ng kanilang tunay na laban. Ang bodega ay muling napuno ng mga manggagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Wala na ang bigat ng pag-aalinlangan. Napalitan ito ng kuryosidad at isang kislap ng nag-aapoy na pagsuway. Ang balita tungkol sa pagharang ng tubig ay kumalat na at ang ginawang pandudusta ni Ricardo Valderrama ay nagsilbing panggatong sa kanilang mga kalooban. Tumayo sa harapan sina Enrique at Lia. Hindi na sila amo at empleyado. Sila ay mga general na naghahanda para sa isang digmaan. Inilatag ni Lia sa isang malaking pisara ang kanyang plano gamit ang mga numero at mga chart na kanyang natutunan. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng presyo ng Robusta at Arabica, ang konsepto ng farm to cup, at ang potensyal na kita. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Marami sa mga manggagawa sa unang pagkakataon ay nakakita ng isang malinaw na landas palabas sa kanilang paulit-ulit na paghihirap. Pagkatapos magsalita ni Lia, si Enrique naman ang humakbang. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga mukhang pamilyar sa kanya, mula pa pagkabata, mga mukhang nagpapakita ng hirap at pagtitiis. Ang planong ito ay isang malaking sugal. Tapat niyang sinabi, "Maaring mabigo tayo, maaring mawala sa atin ang lahat." Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit kung magtatagumpay tayo, ipinapangako ko sa inyo, hindi na ito mananatiling asyenda ko. Itinuro niya ang bawat isa sa kanila. Ito ay magiging ating asyenda. Isang bulungan ng kumalat sa mga tao. Mula sa araw na ito, nagpatuloy si Enrique, ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Anumang kita mula sa bagong aning ito, matapos bayaran ng ating mga utang, ay hindi na lamang mapupunta sa aking bulsa. 10% ng nitong kita ay hahatiin ng pantay-pantay sa bawat isa sa inyo na nanatili at lumaban kasama namin. Ito na ang sandaling nagpabago sa lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa katapatan. Ito ay tungkol sa pagiging kasosyo. Ito ay tungkol sa pag-aari. Isang matandang piker ang unang nagsalita. Ang lolo ko ay nagsilbi sa lolo ninyo, senyorito. Ang lupang ito ay dumadaloy na rin sa aming dugo. Hindi kami aalis. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong bodega ay napuno ng mga sigaw ng pagsang-ayon. Ang komunidad na sinubukang wasakin ni Ricardo ay naging mas matatag pa kaysa dati. Ang kanilang unang gawain ay isang gawaing halos imposible, ang gumawa ng bagong daluyan ng tubig. Ang harangan ni Ricardo ay gawa ng makina. Ang sa kanila ay gagawin sa pamamagitan ng pawis at lakas ng tao. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagtipon ng halos lahat ng manggagawa sa paanan ng isang maliit na burol kung saan may dumadaloy na sapa. Dala nila ang mga palapiko at bareta. At sa kanilang pagkabigla, nakita nila si Enrique na naroon na hindi nakasuot ng kanyang pang-opisina, kundi ng isang simpleng kamiseta at pantalon de trabaho. Walang salita, kinuha niya ang isang pala at siya ang unang naghukay sa matigas na lupa. Ang simbolikong kilos na yon ang nagalis ng huling pader sa pagitan nila. Nakita nila hindi lamang ang kanilang amo, kundi ang kanilang lider. Sumunod si Gregorio. Sumunod ang lahat. Ang tunog ng metal na tumatama sa bato at lupa ay umalingaw-ngaw sa buong lambak, isang musika ng pagkakaisa. Nagtrabaho sila nang walang tigil. Ang mga babae ay naghahanda ng pagkain at tubig. Ang mga lalaki ay humahalili sa paghuhukay. Si Lia, bagamat hindi sanay sa pisikal na trabaho, ay tumulong sa pag-aalis ng mga maliliit na bato. Ang kanyang mga kamay ay nagkagasgas, ngunit ang kanyang puso ay puno.
Sa isang sandali ng pahinga habang ang lahat ay nakaupo, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng akasya, uminom ng tubig. Mula sa iisang tapayan, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Enrique. Tumingin siya sa kanyang mga taong nagtatawanan sa kabila ng pagod. Tumingin siya sa kanilang mga damit na puno ng putik, sa kanilang mga mukhang pawisan, at naramdaman niya ang isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ng pera o ng kapangyarihan, isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Lumapit si Lia sa kanya, may dalang isang plato ng kanin at adobo. Kailangan ninyong kumain. Sabi niya, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Lia. Sagot ni Enrique, ang kanyang boses ay taimtim. Tumingin siya sa mga mata nito. Salamat. Para sa lahat ng ito. Hindi lang para sa plano. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagod at alikabok, isang bagong uri ng pag-unawa ang namuo. Sa pagitan nila, isang pag-unawa na mas malalim pa sa pagiging magkasosyo. Isang damdaming pareho nilang hindi pa pinapangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Pagkaraan ng 3 araw ng walang tigil na pagtatrabaho, isang sigaw ng tagumpay ang umalingaw-ngaw. Ang tubig mula sa sapa ay sa wakas ay dumaloy sa bagong kanal, bumuhos sa natutuyong lupa ng Hacienda del Sol at nagbigay buhay muli sa mga nalalantang halaman. Nagyakapan sila, naghiyawan, isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanila, ito ay ang buong mundo. Ngunit habang sila ay nagdiriwang, isang motorsiklo ang huminto sa di kalayuan. Isang kartero ang bumaba, may dalang isang opisyal na sobre. Iniabot niya ito kay Enrique. Ang selyo ng bangko ay agad na nagpabigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang mga salita sa harap ng lahat. Ang bangko na nalaman ang tungkol sa pag-atake ni Valderrama at sa kanilang desperadong sitwasyon ay nagpapadala ng kanilang huling desisyon. Final foreclosure. Notice, ang mga salita ay malalaki at walang awa. Dahil sa inyong kasalukuyang kalagayan, binasa ni Enrique ng malakas ang kanyang boses, ay bahagyang basag, binibigyan namin ang Hacienda del Sol ng isang huling palugit. 6 na buwan, mula ngayon hanggang sa susunod na anihan. Kung hindi ninyo mababayaran ang kabuuan ng inyong utang sa araw na yon, ang lupang ito ay tuluyan ng mapupunta sa bangko. Ang pagdiriwang ay biglang natigil. Ang katahimikan ay bumalik mas mabigat kaysa dati. Isinara ni Enrique ang sulat. Tumingin siya sa kanyang mga tao, sa kanilang mga mukhang nagpapakita ng bagong takot. Tumingin siya kay Lia na nakatingin pabalik sa kanya, ang determinasyon ay nagniningning pa rin sa mga mata nito. Ang kanilang laban ay mayroon ng orasan. 6 na buwan, isang anihan, isang pagkakataon. Tumingala si Enrique sa langit, pagkatapos ay sa lupang kanilang pinaghirapan. Itinaas niya ang sulat. 6 na buwan. Sigaw niya, hindi sa pagkatalo, kundi sa paghamon. Kung gayon, wala tayong oras na dapat sayangin. Ipakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng Hacienda del Sol. Isang bagong sigaw ang sumagot sa kanya. Mas malakas ngayon, mas desperado, ngunit mas nagkakaisa. Ang pagtatanim ng pag-asa ay nagsimula na, ngunit ang kanilang karera, laban sa oras, ay kasisimula pa lamang.